diwa ng simbahang sinagal. Pamayanang nakikinig, nagtitiwala at naglalakbay ng magkakasama. Ang kanilang kwento ay paanyaya rin bawat isa na maging bahagi ng misyong ito. Ang paghahanda sa pagdating ni Kristo sa pamamagitan ng pag-anyaya, paghubog at sa iba, lalo na sa mga bagong tinatawag sa pananampalataya. Isang kwento ng pagkakaisa, pananagutan at pag-asa na nagpapaalala na ang simbahan ay hindi naglalakbay ng isa. Sama-sama bilang iisang pamayanan, tayo ay tinatawag na maghanda ng mga puso para sa pagdating ni Kristo. Huwag kang matakot, Maria, sapagkat ika'y kinalulugdan ng Diyos. Makinig ka, ika'y maglilihi at manganganak ng isang batang lalaki na tatuwagin mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatuwaging anak ng kataas-taasan. Paano ito yan? Kayo na may isang dalaga. Ikaw ay nililiman ng Espiritu Santo sa kabila ng hirap, sa kabila ng paghusga ng mundo. Ang Diyos ay isa sa iyo. Ako ay lingkod ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Nakatakdang makipag-isang dibdib si Jose kay Maria. Ngunit bago pa sila nagsama, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao na sa pamamagitan ng banal na espiritu. Si Jose na kanyang asawa ay lalaking matuwid at hindi niya ginusto na mapahiya sa madla si Maria. Kaya nagpasa siyang hiwalayan ng lihim si Maria. Samantalang iniisip niya ang mga bagay na ito, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanya sa isang panaginip. Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Ang pinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. At ang anak na isisilang niya ay tatuwaging Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kabila ng hirap, sa kabila ng paghusga ng mundo. Ang Diyos ay isa sa iyo. Sa pagbangon ni Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang ayon sa pinag-uutos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Tinanggap niya si Maria upang maging asawa. Hindi niya sinipingan ang kanyang asawa hanggang maipanganak niya ang kanyang panganay na anak na lalaki. Pinangalanan siya ni Jose na Jesus. Nang mga araw na iyon, na lumabas ang isang batas mula kay Augustus Caesar na nag-uutos na dapat magpadala ang buong sanlibutan. Ang pagpapatalang ito ay unang nangyari nang si Cirenio ay gobernador ng Syria. Ang lahat ay pumunta upang makapagpadala bawat isa sa kanyang sariling lungsod. Si Jose ay umahon din mula sa Galilea, mula sa lungsod ng Nazareth patungo sa Judea, sa dahilang siya ay kabilang sa sambahayan at angkan ni David. Siya ay umahon sa lungsod na tinatawag na Bethlehem. Siya ay umahon upang magpatalang kasama si Maria na ipinagkasundo ang mapangasawa niya. At noon ay kabuwanan na ni Maria. Batid kong ikaw ay pag-ulit niya. Kahit isang gabi lang, tayo ay nakasama. Huwag kang mag-alala, Maria. Konting saglit na lang, kakasumpong rin ba? Mabuti madok, nakikita ka pa dyan. Hindi madok, di namin makita. Magandang gabi, Pilipinas. Lumipad ang aming
sa Guadalupe City, kung saan makikita ang pisalang dulot ng bagyong Ina sa mga residente. Makikita sa aking likuran ang mga malalaking sira na dulot ng bagyo, hindi lamang sa mga tao, pati na rin sa kanilang kabuhayan at pamilya. Sa ngayon ay namumroblema ang mga residente kung paano sila makakabawi muli at kung paano sila makakabangon. Ngayon ay nandito po kami sa evacuation center at kasama ko po ang barangay chairman ng San Juan na labis na nasalanta ng bagyong Ina. Chairman, sa ngayon, ano po ang lagay ng inyong barangay? So yun ang maraming nawala ng tirahan at hindi nakakuha ng gamit. At marami pa po mga kabarangay namin na hindi pa nakikita na sa ngayon. Nananawagan po ako sa national government na tulungan kami. Pwede niyo po ba akong samahan makapanayam ang mga nasalita? Ma'am, maaari niyo po bang isalaysay sa amin ang naging epekto sa inyo ng bagyong Tino dito sa inyong lugar? Nire-relay nila sa mga. Lahat po. Pati po kami. Wala na po. Makakawa po kami. Makakawa po kami. Kahit konti po kami po makakawa po kami. Pasensya na po at makakarating po yan sa kinauupulan. Maraming salamat po sa paglalahad. Ma'am, maaari ko po bang may tanong kung ano pong nangyari at ano pong epekto sa inyo ng bagyo? Kapatid ko. Yung kapatid ko. Asan ka na? Nananawagan po ako sa mga opisyal ng bansa. Tulungan niyo po akong hanapin ang kapatid ko. Kapatid ko! Ano po yun, ma'am? Sige po. Nananawagan po ako sa pamilya ko po sa Manila. Tulungan niyo po ako. Nawawala po sa mama. Sige po, ano po? Nananawagan po ako sa lahat. Maraming buhay ang kawala. Ang mga nakaposisyon sa gobyerno, mahiya naman kayo. Hindi na may pinta sa mukha ng mga residente ang lungkot na kanilang dinadanas at ilan sa mga ito ay nawawalan pa ng mga mahal sa buhay na ngayon ay nananawagan na sana ay mahanap na sila. Ito po ang ilan sa mga pahayag ng mga nasalantang bagyo dito po. Nananawagan po kami sa mga opisyal. Tumigil na kayo. Tumigil na kayo sa mga pangako hindi nyo mo natutupad. Bagong Pilipinas? Yung flood control nyo, walang kwenta. Kung pwede lang, ibalik na ang pera ng taong bayan. Hindi kayo nagpagawa ng substandard na flood control. Ghost project naman. Totoo lang. Itong bansang ito, punong-puno ng korupsyon. Kaya, huwag nila kami paghirapan sa mga ginagawa ninyo. Kaya, lahat ng nakaupong opisyal, naway marinig ang mga taong bayan. Ayan po, narinig nyo na po ang hinain ng taong bayan na alam kong madirinig ng mga lingkod bayan. Hindi pala baha ang magpapalubog sa ating bayan, kundi kasakiman. Rian Duenas, nagbabalita. Magandang gabi po. Kami po ay naghahanap ng masisilungan. Ako po si Jose. At ito naman si Maria, ang aking asawa. Maaari po ba kami makipanuluyan kahit sandali lang? Traveler. Ano? Paano, Luyan? Hindi ko nakita yung sitwasyon namin? Makakulat ba kayo? Ang dami naman ang nabuhay sa amin tapos may mga nawawalan pa kaming kapamilya. Naiipang na ba kayo? Oo nga! Wala na nga kami pamain. Dadagdag pa kayo sa malamunin. Ngayon pa talaga? Wala kang pinag-ibig ng kuranggo. Di marunong makiramdam. Oo nga! Baka kasama pa ka sa kuranggo gobyerno! Alis! Layas! Tungay para sa grocery. Tapos tungay para sa allowance sa mga kapatid ko. Tapos 1.5 naman para sa kuryente at tubig. Mukhang hindi magkakasya yung sweldo ko ngayon.
Pero okay lang yan. Kaya mo yan. God will provide. God will always provide. Kaya, hindi tayo. Okay? Paula, go. 1, 2, 3. Okay. Ito na pala. Ako naman. Saka yung tignan mo. Kailangan ko na pang treatment. Ano naman, hindi pwede kang nasama yung nanay. Saka nga pala, nutrition ng kapatid mo, saka yung alam mo ng kapatid mo. Ibigay mo na. Teka. Sige, alam mo na yan na. Oo, sige. Baka naman pambili lang ng sapatos. Yung puso ngayon, ano ba yun yung Puma Speed Cut? Gusto ko yung kulay red, dagdagan mo na rin ng damit, tapos medyas para mag-flex. Para mag-flex na rin sa mga kaibigan ko. Ay, kulang na lang. Bilang kita ng panty at bra. Yung by Monday to Sunday. Para everyday palit-palit yung sa'yo. Sige lang. Ay, sige. Punta ka na doon. Ako bahala. Nakaka-stress naman. Good ganit si ate. Baka wala pa kayo ng pera. Ate! Baka naman kayo ng pera. Skincare? Ako nga pa same girl lang. Tapos maging skincare ka? Ito naman ang tawag tapos sticker na nga. Hindi pa magbigay. O, check out ko na to ha. Kuya, tilo ko. 500 pesos pa, no? 50. Ha? 500 pesos na Noche Buena? Kasya sa buong pamilya? Yung dalawang pakete nga ng spaghetti, di na kasya kay Bunso. Tapos 5 tayo sa pamilya. 500 pesos? Sino nakaisip nun? Diba? Nice! Ate, hindi na tayo. Bisa ka dyan. Ha? Jollibee? Alas 10 na! Bukas na lang! Hindi eh. Bunso, pwede ba? Bakit mo mapilit ka? Ano naman ginawa dito sa kapatid mo, ha? Ang dami ko ng problema. Pati ba naman siya? Dadagdag pa. Sagad na ako sa mga gastusin sa bahay. Yung luho mo, yung pag-aaral ng mga kapatid ko. Tapos, yung utang natin kay Aling Bebang at kung sino ang Aling Bebang pa ang pwede natin utangan. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Ni minsan ba, tinanong niyo kung okay lang ako? Kung kumain na ba ako? Buti sana kung tinutulungan niyo ako eh. Pero hindi! Na para mga mukha nagluha sa inyo lahat. Di ba dapat ikaw yun? Ito! Tama niya yung gama nyo. Kasi na yung parcel ko. Ay, hindi ko to order. Ibalik nyo yan! Ibalik nyo yan! At saka baka nandito kayo. Magandang gabi po. Kami po ay nagmula pa sa malalang bahay ng Nazareth. Ako po si Jose. At ito naman si Maria ang aking asawa. Maaari po ba kami makipanuluyan kahit sandali lang? Ano? Panuluyan? What is the meaning of this? Nay, panuluyan daw! Ano? Paano lo yan? Teka nga, kulang na nga yung pang-manicure ko, tsaka yung pang-hair treatment ko. Pangikisiksik pa kayo dito. Ano na naman yan? Bakit hindi naman kayo tumanggap? Teka lang, ha? Para ba magkakaluhan tayo dito, no? Di ba ako magbabayad na lahat ng luho mo? Kahit sandali lang po. Malayo na po ang aming nilakbay at kami po ay kapapagod na. Paano lo yan gusto? Bayan, ayaw? Paano? Hindi nyo rin alam ang hirap ng buhay ngayon. Yung bilihin, napakamamahal. Tapos yung mga gobyerno? Oh, Diyos ko! Iniisip nyo ba yun? Tapos nalaman ko na 500 pesos sa Noche Buena. Kasya na sa buong pamilya. Kung mayaman lang kami, hindi namin kayo pagtatamutan. Pero basta kayo sa amin, hindi kami makakapayag. Alis! Kamusta na? Ito nga pare, medyo nagro-problema ako. Yung anak ko kasi nasa bahay, sinasakit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Huwag ka mag-alala. Magkakasama na tayo. Kumina na kayo. Ito yung sahod nyo. Good. Formal kasi ano. Formal. Kayo ha? Ayun ito. Manager. Wala, pare. Ayun. Wala, pare. Oo, yung pangiinom yan ha. Salamat, boss. Meron muna kayo. Luis, maraming salamat. O paano ba yan pare? Ipapapagawa na ako sa mga anak ko. Di pare. Teka lang. Pare.
Anong kulang? Hindi nyo ba alam? Nalugi tayo sa palay ngayon. Sapat lang sa inyo yan. Dapat na nagpapasalamat kayo eh. Ha? Paano sapat? Hindi mo po alam. Yung anak ko nasa bahay. Sinasakit. Kasya ba ito kung hospital sa kanya? Oh, kita mo? Sinasakit yung anak niya. Hindi ka pa nang maawa. Tapos, ginagawa naman namin lahat ah. Pero bakit ganito lang? Una sa lahat, wala akong pakialam sa anak mo ha. Lalo na sa inyong lahat. Sino ba kayo? Asa kasi, sanay na kayo sa buhay. Kaya wala na kayong pakialam sa amin. Kaya nga, tsaka, hindi ka yan, di ba? Tama. Sa amin dapat napupunta yung bigay ng gobyerno. Oo. Ipapadimanda namin kayo. Tama. Demandahan ba? Sige, tatawagan ko lahat ng lawyer ko. Ang lawyer ko. Kayo, kaya ba kumuha ng sarili ng lawyer? Sumusok na! Sige, subukan mo! Subukan mo! Ilawan mo nga ako. Ikaw lumayapang ka. Akala mo kung sino ka. Makikilala mo rin kung sino ako. Bakit kaya? Ako, asan ba siya? Parang mamaya na. Tara! Pabalik ko sa'yo ah! Di pa tayo tapos! Di pa talaga tayo tapos! Magkikita pa tayo sa korte! Asan siya? Asan yung anak? Asan yung anak? Rowin, asan? Bakit dito na? Teka lang. Ayun na siya, nakikita ka na! Marami na siya yun! Takbo, pre! Pre! Anak! Pre, buwan mo! Ang tawagan! Laki na nga! Ayun na siya! Pre, bilisan mo! Saan ba siya? Wala nang kasta dito. Bakit ba ganito? Ay, bagus eh. Bakit ba ganito? Panginoon! Nandiyan ka ba? Parang hindi kita nararamdaman kahit anong kahit ko! Ginawa ko naman, di ba? Ginawa ko naman yung pagiging mabait na tatay! Pero bakit? Bakit yung gaganda na yung silensi ng buhay ko, Panginoon? Bigyan mo ang aking panalangin! Bigyan mo! Una, nung wala, iniwan yung asawa ko. Pangalawa, kunti lang yung sweldo ko. Tapos, ngayon, yung anak ko nagkakasakit. Panginoon, maski siya na lang. Maski siya na lang, Panginoon. Iligtas mo siya. Dito niya ang pala siya. Balik. Magandang gabi po. Naghahanap po kami ng matutuluyan. Ako po si Jose. At ito naman si Maria ang aking asawa. Nagmula pa po kami sa malayang bayan ng Nazareth. Maaari po ba kami makipanuluyan kahit sandali lang? Ano? Paano yan? Hindi mo ba nakikita? Isusugo na naman yung anak ko sa ospital, no? Papanakasan nyo namin na nagagawa sa problema? Tapos, may balak kong magdemanda sa amin. Bakit? May natulong ba kayo? Wala, di ba? Wala! Naiintindihan po namin. Ngunit, Ang hindi! Hindi namin kayo pa pwedeng patuloyin! Alis! Layas! Ay, hindi ko pala yung anak. Hindi ko nakita. Ilaw na. Dito! Dito mo yun! Dito mo! Dito mo! Hindi talaga makita yun. Ay, bulan siya eh. Okay lang yan. Huwag ka lang malalag. Bote mo ko nabuhay. Uy, nakita ko rin eh. sandali lang po, sandali lang po. Naghahanap po ba kayo ng matutuluyan? Sa likod nito ay may sagsagan. Doon nakakakita kayo ng parol ng kaliwatan.
Pati kayo manulungan. Pasensya na po, ito lang aming nakayanan. Tara po. Tumungo si Jose at Maria sa isang maliit na sabsaban nang biglang lumitaw ang isang karamihan ng hukbo na langit na isinugo ng may kapal. Nauna sa mga ito ang tatlong haring sina Melchor, Gaspar at Baltasar at sila ay lubos na nagalaw. Nang sila ay nasa loob na ng bahay, nakita nila ang bata kasama ang kanyang inang si Maria. Sila ay nagpatinapa at sinamba ang bata. Naghandog sila sa mga kayamanan sa kalooban na ginto, kamangyan at mira. At sa puntong iyon, isinilang na ang magliligtas ng sanlibutan. Okay na. Natayo lang din naman tayo. Natayo lang din naman tayo. Lakman. Dito po magkakaroon ng magkakaroon na kaya dito. Wala ni sa Diyos sa kaitasan.